Praise the Lord. Magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos at salamat po sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Dahil tayo po ay muli nagkasama-sama para ang gawain ng Diyos ay atin pong ganapin at ipagpatuloy ngayong araw na ito. Amen po ba? So, sa ating mga kapatid na wala po dito sa ating kalagitnaan, yung iba po sa atin ay mayroong mahalagang okasyon sa kanilang pamilya at kinakailangan po sila ay pumunta muna. Yan. Tapos yung atin naman ibang mga kapatiran, hindi po natin alam bakit po sila hindi nakarating. Ganun pa man ang Diyos ang magpala sa bawat isa po sa ating lahat. Amen? Sa ating mga kapatiran po na nanunood sa atin or kasama natin sa gawain ng Panginoon through online, sa Buklod Bahayan, Buklod Bahayan. Every Sunday sila po ay nakakonect sa atin dahil wala pong silang preacher doon. Wala po silang pastor doon sa ngayon. Kaya every Sunday dito po sila sa atin nagjo-join through live streaming. At sa ating mga kapatid siguro sa Bacoor, yung iba po sa atin ay nakakapanood din ngayon dahil ang gawain po nila doon, ang alam ko ay hapon. So God bless you po mga kapatid, sa ating mga kapatid sa CGM, Minoyan Proper. Purihin po ang Diyos, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa mga kapatiran po natin, kung saan po kayo ngayon naroroon, nakakapanood at inaabot po ng ating live streaming, ay samahan tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa umaga pong ito. Wala na po ba ako nakalimutan? Maging sa mga kapwa natin mga mananampalataya na ang atin pong gawain ay napapadaan sa kanilang mga walls or sa kanilang mga Facebook account, ay manatili po kayo na sumubaybay upang tayo po ay lahat makakain ng espiritual na pagkain. Amen? Ito po ang salita ng Diyos. Kaya nawa kayo po ay abutin ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon sa lahat ng naririto. Welcome po kayo muli sa gawain ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Masaya kami na kayo po ay muling makita sa gawain ng Panginoon. Praise God. Nag-uumapa po ang kagalakan ng ating Diyos mula sa kanyang puso, sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Ang presensya ng Diyos ay nag-uumapaw dahil po sa atin na mga mananampalataya na hindi po nakakalimot pagdating sa gawain po ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. So, sa umaga po ito, tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay dumako uli sa araw ng linggo para tayo po ay magkasama-sama sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. So, tayo po muna ay manalangin sa pagkakataong ito. Hallelujah. Inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dumulog sa Diyos at atin pong ipanalangin sa Kanya ang mensahe ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na buhay, Diyos naming na nasa kalangitan. Kami po, O Diyos, ay lubos na nagpapasalamat sa umaga pong ito, Panginoon, dahil niloob mo, dakilang Diyos, na kami ay magkatipon sa umaga pong ito upang minsan pa maiparating namin sa iyo, dakilang Diyos, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri, O Diyos, ang aming pagpaparangal sa iyo bilang kayo ang aming Diyos na tagapagligtas. Salamat nga po, Panginoon, sa umaga pong ito.
Niloob mo, O God, na kami po ay makarating sa lugar na ito, Panginoon. Dahil po, alam namin, O Diyos, na mayroon kang layunin sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, na inyo pong katagpuin ang bawat isa, O God. Ano man po, O Diyos, ang mga motibo ng bawat isa sa amin. Bakit kami nakarating sa lugar na ito, Panginoon? Ano man po, Panginoon, ang aming mga layunin, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, na ito po ay kalooban mo, O Diyos, na muli po naming marinig ang iyong tinig, Panginoon. Muli po namin, O Diyos, maranasan ang presensya mo sa aming mga buhay. Muli po namin, Panginoon, maranasan, O Diyos, ang iyong pagyakap sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, continue to comfort us, Father God. Continue, Lord, na ang iyong banal na espiritu ang kumilos sa bawat isa na naririto, Panginoon, sa umaga pong ito, O Diyos. Salamat ng marami sa iyo, amin pong pinagkakatiwala sa iyo, dakilang Diyos, ang aming pong pagsasama-sama na wala pong anumang magagawa ang kaaway, wala pong anumang mga palaso ang kaaway na maari pong sumira sa gawain mo, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, we pray, inyo pong buksan, Panginoon, ang aming mga espiritual na kaunawaan, O Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ang siyang kumatagpo at kumilos sa puso at kaisipan ng bawat isa, Panginoon. Inyo pong sakupin, Panginoon, ang kaisipan ng bawat isa. Lord, dalangin po namin, O God, na matuon lamang po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mensahe mo, Panginoon, sa umaga pong ito, ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan, Panginoon. Lord, ano man pong mga umaagaw sa aming atensyon upang hindi po namin maranasan ang pangungusap ng banal na Espiritu. Ito pong lahat, dakilang Diyos, ay pinagpapasako po namin sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, aming Ama, sa umaga pong ito, Panginoon. And we pray, Lord, for a victorious Sunday worship service, Panginoon. We pray, Father God, for a victorious move of your Holy Spirit, Panginoon, sa lugar na ito, dakilang Diyos. Maraming salamat po, God, sa inyo sa umaga pong ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy po namin ibalik sa inyo nang walang hanggan ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Pagdakila sa tanging pangalan mo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, atin pong palakpakan ang Panginoon. Kontrolin ko lang po yung aking boses dahil hindi pa po nawawala yung yung allergy sa aking lalamunan. Ayan, glory to God. So, salamat sa Panginoon. Muli po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagturo sa ating kalagitnaan. Medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-share ng Word of God sa ating congregation. Siguro po mga buwan nakalipas. So kung 2 buwan man yan o 3 buwan, babawi po ako. Kung sa 1 buwan ay nagpipreach ako ng once a week, 1 hour, so, gagawin ko siyang 3 oras. Payag po ba kayo? Ilang oras ginugugol natin sa pagpi-Facebook, sa pagme-messenger, sa pag-gadget. So, ngayon po ay gumugol tayo ng sabihin natin quality time sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Huwag po kayong matakot dahil hindi ko naman po gagawin yung 3 hours. Amen? So, glory to God. Gising po ba tayo? Gising po ba ang ating mga diwa? Ang ating mga espiritu? Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa umaga pong ito.
Ang mensahe po ng salita ng Diyos ngayong umaga ay magbibigay po sa atin ng assurance or katiyakan o kasiguraduhan na ang Diyos ang siyang ating kalakasan, ang Diyos siyang ating kanlungan, ang Diyos siyang ating kublihan, o ang Diyos, sabi doon, siya ang ating saklolo kung may kaguluhan. Amen? Parang alam niyo na kung saang verse yung preaching ni Pastora. Alam niyo na po ba? Sige, purihin po ang Panginoon. Kaya sa umaga po ito, akin pong binigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos na finding peace in God's presence. Amen? Finding peace in God's presence. Hanapin mo ang kapayapaan sa presensya ng Diyos. Dahil ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan lamang, wala pong iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng Bible, He is our peace. Yan, nandiyan na. Jesus is our peace. Jesus is our hope. Jesus is love. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. Imagine niyo po, kung hindi na niloob ng Panginoon na ipahiram sa atin ang mga buhay na ibinigay niya. Imagine niyo po kung kinabukasan ay hindi na po tayo nagising o nakabangon sa ating pagpapahinga. Malamang, wala tayo dito ngayong linggo. But praise the Lord because God is faithful and God is good. Patuloy po tayo binibigyan ng Panginoon ng kalakasan. Patuloy na tayong binibless ng buhay na tinanggap natin mula sa Kanya. Alin pong buhay ba ito? Ang tinanggap natin nung tayo ay sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung buhay na walang hanggan. Amen? Yung inialok sa atin ng Panginoong Jesus na buhay na walang hanggan, libre, walang bayad. Amen po? So salamat sa ating Panginoon dahil patuloy niya itong ibinibigay sa atin. Bakit kaya? May layunin ang Panginoon sa ating buhay. At kung sasaligsigin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay malalaman natin ano nga ba ang layunin mo, O Diyos? Bakit patuloy mo akong binibigyan ng pagkakataon na mabuhay sa araw-araw? Amen? So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ang atin pong Bible verse ay matatagpuan po natin sa aklat ng mga awit. Yan. Psalms chapter 46, the whole chapter of Psalms 46. O, maliksi lang yan. Hanggang verse 11 lang yan. Amen? So, basahin ko po muna sa English translation. From verse 1 hanggang 11. Ayan. Praise God. So ako po ay magbabasa sa ESV version. Ibig sabihin po ng ESV, English Standard Version. Wala po akong NLT. So almost parehas lang po ang kanilang translation. So sabi po dito sa ESV, ayan, Psalms chapter 46 verse 1.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam through the mountains terrible at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She will not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice. The earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob in our fortress. Basahin po natin sa Tagalog, Mabuting Balita Biblia. Sabi dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ikay, pabukas po ng pinto. At ikay hahanga, maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sabi sa 10, sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa. Hallelujah. Sa buong sanlibutay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Actually, gusto ko lang sanang bigyan ng emphasis yung verse 10. Pero, ang buong chapter 46 ng Psalms ay pumapatungkol sa ating Diyos bilang sa Kanya natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan o kapanatagan ng buhay in the midst of chaos, in the midst of mga sakuna. Amen? Sa mga kapatid, ang mga salitang ito o ang mga talatang ito na atin pong binasa sa ating kalagitnaan, ito po ay nakatuon sa ating Diyos bilang Siya po ang ating kanlungan, Siya po ang ating kalakasan, at Siya po ang saklolo kung may kaguluhan man. Amen? Sa unang verse pa lang ng chapter 46,
ay sinisigurado ng ating Diyos that in His presence, we are safe and secure. Na sa kanyang presensya, gusto niyang i-assure ang bawat isa sa atin that in His presence, we are safe and secure. Mga kapatid, binibigyan pong diin sa mga talatang ito na ating binasa na sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoon, sabi doon, hindi po tayo dapat matakot. Hindi po tayo dapat magkaroon ng pag-aalala. Hindi po tayo dapat magkaroon ng anumang mga alalahanin. Hindi po tayo dapat magkaroon ng mga pag-aalinlangan. Bagkus, sabi doon, tayo po ay magtiwala ng lubos sa kanyang kapangyarihan at maglagak ng buong pagtitiwala. Dahil siya ang ating kanlungan. He is our refuge. He is our strength. Siya ang ating kalakasan. At sabi doon, siya ang saklolo sa anumang kaguluhan. Siya ang takbuhan ng sino man sa kanya ay nagtitiwala ng lubos. Hallelujah. Siya ang kublihan. Kapag tayo ay nasa kaguluhan, kapag ang bawat isa sa atin o kung sino man sa atin ay nasa trouble, siya ang ating takbuhan. Sa Kanya tayo tumatakbo, sa Kanya tayo kumukupli, sa Kanya tayo humihingi ng lakas. Tayo po ba, kapag tayo ay pressure sa buhay, kanino po tayo tumatakbo? Kapag tayo ay parang napapagod, kapag tayo ay parang nangihina sa ating pananampalataya sa Kanya, kanino po ba tayo humihingi ng saklolo? Kanino po ba tayo humihingi ng tulong? Kanino po ba tayo humihingi ng direksyon, ng guidance, ng kalakasan? Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. At minsan, mas madali sa ating lumapit sa kapitbahay. Amen. Minsan, mas mabilis tayong tumakbo kay kumare. Mas nauna natin agad isipin, punta nga ako doon kay Mare. Pwede naman po yun. Pero siguraduhin po natin na pagbalik natin ay revive tayo, o restore tayo, o malakas tayo. Dahil baka pag nagkamali po tayo ng takbuhan, baka pag uwi natin, pati problema ni kumare ay dala-dala natin. So, hindi na solusyonan ang problema mo. Hindi ka nagaanan, hindi ka nakapagpahinga, kundi na doble yung iyong burdens, yung iyong bigat. Purihin ang ating Panginoon. Ano po ang sinasabi in the book of Isaiah chapter 26, verse 3 and 4? Ayan, mga kapatid, tingnan po natin. Isaiah chapter 26, verse 3 and 4. Sabi dito, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Hallelujah. Ayan, basahin natin sa Tagalog. Maganda to sa Tagalog. Isaiah chapter 26, verse 3 and 4.
Sabi dito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan. Ayan. At sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Hallelujah! O diba? Siya ang walang hanggang kublihan. Sa ibang version, mababasa po natin doon, siya ang ating batong kublihan. Imagine kapag ikaw ay nakakubli sa isang malaking bato, kahit anong sibat, kahit anong tulis ng sibat, ang gamitin sa iyo ng iyong kaaway o ng mga humahabol sa iyo, hindi po yan tatagos sa bato. Dahil ang batong iyan ay solid, matigas, matatag, hindi basta-basta mababasag. Ganun po ang pinapakita sa atin ang ating Diyos. Siya ang matibay na batong kublihan sa sinumang nangangailangan ng tulong. Sa sinumang nagugulumihanan, kapag tayo po ay pumunta sa matibay na batong kublihan sa ating Panginoon Diyos, wala pong makakatinag sa atin. Walang makakasira sa atin. Walang sino mang makakasira o makakapatay sa iyo kung nais ka mang patayin ng mga humahabol sa iyo o ng iyong kaaway. Dahil ikaw ay nakakubli sa matibay na batong kublihan. God is the eternal rock, sabi po sa ating binasa. Siya ang magpakailanman. Siya ang walang hanggang kublihan. Si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Mga kapatid, sa ating panahon po, sa ngayon, in our times, kung tayo lamang po ay nagiging mapagmasid, o kung tayo lamang po ay magiging mga mapakialam sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kung tayo lamang po ay aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa nangyayari sa ating bansa, huwag na tayong pumunta sa ibang bansa. Dito na lamang po tayo sa ating bansa. Ang ating bansang sinilangan, ang bansang Pilipinas. Church, mapapatanong po tayo sa Panginoon. Ako personally napapatanong sa Panginoon, saan nga po ba patutungo, O Diyos, ang aming bansa? Dahil sa ating bansa, kapag tininan mo ang nangyayari sa ating pamunuan, sa sistema ng gobyerno, sa mga namiminuno sa atin, saan kaya patutungo ang ating bansa? Ano kaya ang naghihintay na magandang kinabukasan natin kapag ganito ang nangyayari sa ating bansa? Maging sa ating mga batang henerasyon. Okay lang siguro sa atin kasi makakayanan natin. But how about those younger generations? Yung mga sumusunod sa atin, yung mga sumusunod sa ating henerasyon, saan po sila patutungo? Kung ganito kagulo ang pamunuan at ang mga namiminuno sa ating bansa,
Wala ka nang mapagkatiwalaan. Amen. Mula sa pinakamataas na pinuno, papunta sa pinakamababang namiminuno sa atin. Sa ating local government. Sa ating mga barangay. Wala ka na pong mapagkatiwalaan sa kanila. Hindi mo alam kung sino ba'y nandyan para magserbisyo ng tapat sa mamamayan. Hindi mo alam kung siya ba ay nandiyan para yung kanilang puso ay ibukas sa bawat dumudulog sa kanila at hihingi. O ibibigay nila ang kanilang hinaing sa kanila. Parang wala kang makuhang maayos na serbisyo. Well, hindi ko naman po nilalahat. Baka meron pa naman talagang tapat na naglilingkod sa bayan. Baka meron pa naman talagang tapat na gusto magserbisyo sa mga mamamayan. Pero ang nakakalungkot, mag-isa lang siya. Dahil ang karamihan ay nandiyan para sa kanilang sariling interes. Dahil ang karamihan ay nandiyan para sa kanilang personal na mga interes sa buhay. Nakakalungkot po mga kapatid. Wala kang mapagsumbungan. Kabi-kabila ang sakuna. Sunog dito, sunog doon. Lindol dito, lindol doon. May mga landslide, may mga bundok na tumitibag. Pero nasaan ang tulong? Mula sa ating pamahalaan, nasaan ang tulong? Mula sa ating mga lingkod bayan, nasaan ang tulong? Mga presyo nagtataasan. Pag tumaas ng piso ang kilo, bumaba man yan. 25 centimos. Babawi yan, mas mataas, triple. Pero wala tayong magawa. Bakit po? Kailangan nating bumili. Kailangan nating kumain. Kailangan nating mairaos yung isang araw. Puro lang tayo reklamo. Wala naman tayong magawa, kundi puro reklamo. Bakit? Dahil ang mga namiminuno po sa atin ay wala pong tunay na pagmamalasakit sa bayan. Kanya-kanya po silang pagpapayaman. Kanya-kanya po silang pagbubulsa ng pondo ng bayan. Sa mga investigasyon, makakalula ang bilyon-bilyon, trilyon na perang na ibubulsa ng bawat politiko. Sabi nga nung napanood ko, di ko alam kung totoo yun o isa lang siyang pasyente na ginawaan ng kwento. Kung sana yung mga pera na yon ay ginamit na pambili ng mga gamot o ng mga makinarya o ng lahat ng pangangailangan sa ospital, di sana maraming buhay ang maliligtas. Di sana maraming may sakit ang gagaling. Di sana maraming mahihirap ang may sakit na hindi mahihirapan sa kanilang pambayad sa ospital. Bakit? Sapat ang pera natin. Pero bakit po nangyayari ito? Sasabihin, pumunta kayo doon sa ganitong ospital. Wala kaming ganyang gamit dito. Wala kaming ganyang doktor. Wala kaming ambulansya. Wala kaming kung ano-ano. Puro wala. Umaasa ka na ospital. Pupuntahan mo para magpagamot ka. Pero wala kang maasahang tulong. Bakit? Puro wala. Diba? Punta na lang po kayo sa ganitong ospital. Uutusan ka pa. Ni hindi ka man lang hanapan ng sasakyan. Bahala ka na sa buhay mo. Kami personally naranasan po namin yan. Panahon ng COVID.
wala kaming mahanapan, mahingian ng tulong. Kahit yung mga taong inaasahan namin na pwede naming tawagan, pwede naming i-chat para matulungan kami, i-guide kami, pero wala. Kaya minsan ayaw mo na lang magpa-ospital. Mag-self-medication ka na lang, mag-self-treatment na lang tayo sa bahay. Ako gusto ko magpa-check up nung nakaraan kasi yung boses ko talagang halos wala akong boses. Hanggang ngayon, mayroon pa akong nararamdaman pamamalat sa aking lalamunan. Pero sabi ko, hindi, mag-self-medication na lang ako. Unang-una, yung inumin kong gamot ay puro naman yan, puro naman yan mga, merong, matitreat siguro yung iyong gustong i-treat. Pero sa kabila nito, meron naman itong side effects sa iba mong kalusugan. So marami tayong alternatives medicine. So yun na lang po ang ginagawa ko. Praise the Lord naman. Ayan, medyo ayos na yung boses ko. Kaya naninermo na ulit ako sa inyo. Ayan. So, God bless you mga kabataan ng Diyos. So kung ikaw na mamamayan at meron kang pagmamasid o pakialam sa iyong kapaligiran o sa sistema ng gobyerno natin, lalo na sa kanyang ekonomiya, sa kanyang social economic life, wala kang maasahan. Wala kang makukuha sa kanilang tulong. Wala kang makukuha sa kanilang pag-asa. Dahil imbis na i-guide kanila, bibigyan kanila ng direksyon, pakakawalan ka na wala man lang silang mga advices sa iyo. So napaka-poor ng ating mga healthcare system. No? Napaka-poor ng services ng ating mga namiminuno, lalo na po sa atin. Ako personally dito po sa atin, sa Barangay 176, yung ibang lugar, nakapag-post na sila ng mga evacuation centers nila. If in case matuloy, yung napapabalitang the big one. Norienta nila yung mga tao, saan kayo pupunta? Ano ang gagawin nyo kapag dumating ang sakunang ito? So, mayroon na silang pupuntahan, evacuation centers. Hindi ko lang po alam, meron na ba rin dito sa atin sa Bagong Silang, 176F? O, wala. Di ba? Wala pa man lang orientation sa atin maliban doon sa mga earthquake drill na ginagawa sa mga schools. Wala pa man lang orientation, briefing sa atin. Wala pa man lang tayong guide kung saan tayo pupunta kung dumating ang malakas na lindol o the big one. Kaya kami po dito sa amin, ako pag nandito lang, nakaupo ako dito, tinitingnan ko ang ating bubong. Sabi ko, ito naman ay mga light materials. Kung mabagsakan man, baka hindi pa naman ito yung panahon na ako ay mamamatay. O madali lang ako lumabas dyan sa kalsada. Paano yung mga nandoon sa second floor, third floor, fourth floor? Kaya minsan yung susi, nandito lang palagi sa bulsa ko. Yung susi nasa bulsa ko lang palagi. Minsan, parang iniisip ko, ano yun? Parang may umuga ba? Minsan parang yun na nararamdaman ko, ay, parang umuga ba? Kanina po nakatayo ako dyan. So, nakaramdaman ko ng hilo. Sabi ko, ano yun? May pagyanig ba? Ay tinitinan ko naman, ay ang sarap naman ng kanilang pagpupuri at pagsamba. Ako lang pala yung nakaramdam na mayroong pagkahilo. Glory to God.
So, ayun po yun mga kapatid. Hanggang sa dumating po ang panahon ng pagtatapos ng panunungkulan ng ating mga namiminuno sa bansa, wala po tayong naasahan sa kanila. Ano po ang iiwanan sa atin? Nag-uumapaw na utang. Sabi nga, hindi ka pa man pinapanganak. Noon naririnig ko na yan, elementary pa lang ako. Hindi ka pa man pinapanganak, may utang ka na. Elementary pa po ako niyan. Siguro nasa grade 3, 4, ganyan. Hanggang ngayon, naririnig ko yan. Kawawa. Ibig sabihin, hindi pa man ipinapanganak. So ano yun? Kaparte na ng pagbabayad ng utang. Bakit? Nasaan ang pera ng bayan? Nasaan ang pondo ng bayan? Kaya mga kapatid, ngayon po, maging mga church leaders natin, mga spiritual leaders natin, mga religious leaders natin, ng iba't ibang church organizations, napapasok na po ng kabulukan ng sistema ng politika. Dahil po sa kanilang pag-aasam ng kapangyarihan at katanyagan sa buhay, hindi na po nila namamalayan, nababahira na po ng maruming politika ang community of believers. Amen? Yung komunidad ng mga mananampalataya, tayo yun, mga kapatid. Ang mga churches, we are the community of believers. Yung iba po sa atin hindi nagiging maingat. Kapag po talaga pumasok sa ating mga puso, pumasok sa puso, sa isipan ng bawat leader, ang paghahangad ng kapangyarihan at kayamanan. Nagkakaroon po ng ibang direksyon. Ang kanila sanang magandang plano, pagkatawag ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya ang nangyayari po, damay-damay na. Isang pinakamalaking gawain, damay-damay na. Kahit tayo na nasa maliit lang at kasulok-sulokang lugar ng gawain, nadadamay na. Bakit? Mga born again yan eh. Pare-parehas lang yan. Mga born again kasi yan. O tingnan mo si ganun, ano nangyari? Sa mga gawain, hindi na po na ipapahayag ang spiritual na gawain ng Panginoon. Yung mensaheng direkta mula sa Diyos, hindi na naibababa sa mga tao. Ang nangyayari, ang mga tao, nadidivide ang kanilang kaisipan. Walang direksyon ang kanilang kaisipan. Hindi na yung mula sa Diyos, kundi yung mula na lang sa kanilang mga sarili. Bakit po? Natakpan na. Natakpan na. Nung kanilang makabundong pagnanasa. Natakpan na ang kanilang kaisipan. Nung kanilang mga makamundong mga plano. So yung mensahe ng Diyos, hindi na po na ibababa ng direkta sa mga churches. So yung iba napapariwara. Yung iba umaalis na lang sa church. Kasi bakit? Hindi na nila makita yung talagang mensahe ng Diyos. Kasi ang naparating yung kanila ng mga sariling kakayanan, ugaling sa kanilang mga sariling inaral. So affected na yung community ng mga mananampalataya. Yung komunidad ng mga mananampalataya, apektado na. Dahil sa nagkakaroon po ng ibang kaisipan, lalo na yung ating mga leader. Mga tinuturing natin ng mga spiritual leaders, matatag na mga gawain. Ngunit mga kapatid, tandaan po natin,
na kahit ganito ang nangyayari sa ating kapaligiran, kahit ganito po ang nangyayari sa kaliwat kanan, sa harap at likod na ating ginagalawan na mundo, ang Diyos po ay mayroong direktang sinasabi po sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may direktang sinasabi o may direksyon sa atin na kung tayo po ay maglalagak ng ating tiwala sa Kanya, sinisiguro po ng ating Panginoon na tayo po ay ligtas sa Kanya. Kapag ang presensya ng Diyos, doon tayo nakapaloob, doon tayo nakapagpasakop, sabi doon, we are safe and secure. So in verse 1 po, sa ating binasa, yan, hinati-hati ko po ito, verse 1 hanggang 3, verse 4 hanggang 7, and verse 8 hanggang 11. So dito sa verse 1 na ating pong binasa kanina, ito po ay sinasabi dito that believers should not fear even in the midst of chaos. Amen? Nung naririnig niyo po ang salitang the big one, ano po ang pumasok sa ating mga kalooban? Natakot po ba tayo? Maging honest tayo. Natakot po ba tayo? Opo, natakot. Ako ay natakot. Bakit? Hindi po ito basta-basta lindol, the big one. Sabi na maaari daw umabot hanggang 8.2 to 8.3 ang lindol. Nagkaroon po na lindol sa Cebu, 7.5. Mas malakas pa doon. Ako, inisip ko, hindi na yung sarili ko, yung mga bata. Kapag ikaw ay isang magulang, ikaw ay isang may mga apo na, isipin mo agad yung kapakanan ng iyong mga little ones, yung inyong mga loved ones na maliliit. Kasi kawawa sila. Alam ba nila kung saan sila pupunta? Alam ba nila kung saan sila tatakbo? Alam ba nila na paglabas nila ay bibit-bitin nila yung kanilang milk, yung kanilang drinking water, yung kanilang diaper? Kawawa. Di po ba? So ikaw bilang isang nanay, lola, miyembro ng pamilya na mayroong pagmamalasakit sa other members of the family, ikaw na lang mag-orient sa kanila. Huwag ka nang umasa sa ating pamunuan. Anyway, mayroon naman tayong kaalaman, binibigay sa atin ng Diyos. Marami naman tayong napapanood sa social media, sa television, sa mga radio. Maraming sinasabi, ano ang gagawin pag dumating ang the big one? Lalong-lalo na po yung mga nandoon sa fault line. Ano ang gagawin? Kahit anong earthquake drill ang gawin sa mga schools, kapag dumating na po ang kalamidad, wala na po makakaisip nung kanilang ginawa, lalo na ang mga bata. Di na po nila yan maiisip. Kaya hanggat maaari pala, wag na natin papasukin ang mga bata. Ganun ba? Wag na kayo mag-aral. Para lang safe kayo. Dito lang kayo sa bahay. Para lang safe tayo. Amen? So mga kapatid, di naman ganun ang tinuturo sa atin. Ang tinuturo sa atin ng Diyos ay huwag tayong matakot. Sapagkat ang Diyos, siya ang ating kublihan sa gitna ng kaguluhan. Siya ang ating tanggulan sa gitna ng mga sakuna. Siya ang ating kaligtasan. Oh, pwede na ba mangyari ang the big one? Di na kayo takot eh. Hindi natin hinahangad na mangyari ang sakunang ito. Pero kung ito ay dahil, andyan na yan, no? Natural calamity. Mangyayari po.
Pero binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kasiguraduhan na ang mga tao nagtitiwala sa Kanya ng lubusan at naglalaga sa Kanya ng pagtitiwala. Siya ang walang hanggang batong kublihan natin. Ang Diyos ay nangangako na Kanyang ibibigay sa iyo ang seguridad at kapayapaan at kapanatagan ng kalooban sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na mapagtagumpay. Hallelujah. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ano man pong mga krisis, ano man pong mga kalamidad, ano man pong mga sakunang paparating sa ating hinaharap, God is our refuge and strength. He is siya yung ating batong kublihan. Amen? Siya yung ating tanggulan. Ang Diyos, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Praise God. In verses 1 hanggang 3, yun po mga kapatid, ay isang deklarasyon ng ating pagtitiwala sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, lalo na po doon sa mga taong lubos at tunay na nagtitiwala sa Kanya. It is the declaration of our faith that He is our God. An everlasting God, a powerful God, the God that changed not. Hindi po siya nagbabago. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, pumanatag kayo. Huwag kayong magulumihanan. Let the peace of God be with us. Amen? In Philippians chapter 4, verse 7, sabi doon, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iinga sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Panatag, payapa. Matulog pa rin tayo ng masarap sa gabi. Matulog tayo ng mapayapa sa gabi. Bakit? Dahil ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating mga puso. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Hallelujah. He is good. Ang Diyos natin ay mabuti. In verse 4 hanggang 7 ng Psalms chapter 46. Sabi dito, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitations of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations raise, the kingdoms soar. He utters his voice. The earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Ang Diyos ni Jacob, ang ating kalakasan. Ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, may nabasa po tayo that there is a river. Amen? Ang sabi dito. There is a river. Ayan. There is a river whose streams make glad the city of God.
Hallelujah. Ba't ba may nababanggit na river dito? Ano ba ang river? Ano ba ang sumisimbolo sa river? So nakakita na po ba tayo ng river? Nakakita na po ba kayo ng ilog? Napagmasdan nyo na po ba ang ilog? Ano ang galaw ng ilog? Tahimik, payapa, banayad, magandang pagmasdan. Sabi doon, there is a river that streams make glad. Mga kapatid, ang ilog po is representing the peace and provisions from God's presence. Ang ilog ay nagre-representa ng kapayapaan at ng mga provisyon ng Diyos mula sa kalangitan. The divine provisions of God mula sa kalangitan, sa kanyang presensya. Ipinapakita ng Diyos, ganito dapat kayo. Payapa, panatag. Sabi ng Diyos, pumayapa kayo. There is a rivers. Hallelujah. Makikita po natin dito ang presensya ng Diyos. Which is kung saan ito po ang malaking kaibahan. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, makikita mo po ang malaking kaibahan kumpara kapag ikaw ay nasa mundo ng kaguluhan. O ikaw ay nasa mundo tayo po ngayon ay nasa magulong sitwasyon. Sila naglalaban. Bakit? Kasi sila nagtatakipan ng kanilang mga kasalanan. So wala nang silang galang sa isa't isa. Ito po ang malaking kaibahan kapag tayo po ay nasa city of God. Kapag tayo po ay nasa bayan ng Diyos, kabilang tayo sa bayan ng Diyos, kabilang tayo sa community of believers, we are at peace. We are at peace. Tayo po ay payapa, tayo po ay banayad, tayo po ay mayroong kapanatagan. Ang ating mga kalooban ay may kapanatagan. Amen? Kagaya po ng isang ilog, banayad ang kanyang agos. Ganito po inilalarawan ang presensya ng Diyos. Banayad kung kumilos sa ating mga buhay. Ngunit mararanasan mo ang kanyang kapayapaan. The peace that transcends. Sabi doon. Hallelujah. So naroon po ang sinasabing comfort. Amen? Yung comfort mula sa Diyos, mararanasan mo. Yung confident, no? Pagtitiwala. The stillness of God. Mararanasan natin. Kagaya ng ilog. Kapag nandun ka sa tabi ng ilog, pinagmamasdan mo. Kung gaano kapayapa ang ilog, ganon din po kapayapa ang iyong buhay. Para siyang sumasabay sa agos ng ilog. Kung pwede pa lang, doon ka na lang tumira sa tabi ng ilog. Bakit? Payapa ka talaga. Wala kang ibang iniisip. Wala kang nakikitang problem. Wala kang nakikitang kaguluhan sa iyong kapaligiran. Bakit? Ganon po ang pinapakita ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nasa ilalim ng kanyang presensya, ang di malirip na kapayapaan ang siyang sa atin mula sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kahit pa na kabi-kabila ang sakuna, kabi-kabila ang lindol, kabi-kabila ang
Pag-aaway, kaharian, laban sa kaharian, nations against nations. Amen? Kahit pa na ito ay magbagsakan man sa iyong harapan, sa iyong tabi. Sabi doon, in the city of God, we are safe and secure. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa bayan ng Diyos. Praise God. In the city of God, we are safe and secure. River symbolizes joy. Amen? Kagalakan. River symbolizes life. River symbolizes, sabi natin nga, divine blessings that flows from God's presence that brings joy to the city of God. Di ba kayo napapatanong, ano ba yung city of God na sinasabi ni Pastora? Sabi na natin, ito yung bayan ng Diyos. City of God represents, ito po ay tumutukoy sa bansang Jerusalem at sa mga mananampalataya. Tayo as a city of God, tinatawag tayong bayan ng Diyos, spiritual city of God, while Jerusalem, siya po ang physical city of God. Amen? Ito talaga ang bayang pinili ng Diyos. Ito ang bayan ng Diyos, ang bansang Israel, ang bansang Jerusalem. Kaya nga po, masdan natin, di ba ang Jerusalem ay hindi siya basta-basta natitinag? Ang Jerusalem, kahit siya ay pinagtutulong-tulungan, hindi siya basta-basta na igugupo. Ang Jerusalem, kahit anong bomba ang gamitin, hindi siya basta-basta nawawasak. Gusto nilang mabura ang bansang Jerusalem o ang Israel, pero hindi po nila magawa. Bakit? Because this is the city of God. Ito ang bayan ng Diyos. Bayang pinili ng Diyos. Ilang digmaan na ang dumaan sa bansang Jerusalem. Nakatayo pa rin sila. Amen? Nagpupuri pa rin sila. Dinadaos pa rin nila yung kanilang mga pista. Taon-taon, nandun pa rin sila sa pagdiriwang ng mga pista. Bakit? Because they are the city of God that cannot be shaken. The unshakable city of God. Ang bansang Jerusalem. At ito ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin na mga mananampalataya. To the community of believers. Ito ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Hindi tayo basta-basta matinag. Huwag tayong basta-basta mapanghinaan ng loob. Huwag tayong pumayag na maigupo tayo ng anumang mga kalamidad. Mayroon pa parating sa atin. Bakit? Because God is our stronghold. Siya ang ating tanggulan. Siya ang ating matibay na muog. Hallelujah. O Diyos, iparanas mo po sa amin ang iyong kalakasan. Hallelujah. Mga kapatid, wag lamang po natin basta pakinggan ang sinasabi. I-meditate po natin na ito po ang nais ng Diyos iparating sa bawat isa sa atin. Na sa anumang mga labanan sa buhay, dideklara natin, God is our strongholds. He is our refuge, an ever-present help in times of need. Hallelujah.
Let's go on in verse 8 to 11. Ayan. Ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis sa atin, kalagitnaan. Verse 8 to 11, sabi dito, "Come, see the glorious works of the Lord. See how He brings destruction upon the world. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and spears and snaps the spears. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. The Lord of heavens armies is here among us. The God of Israel is our fortress." Palapakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Ano po ang sinasabi dito? "Sinusunod namin ang mga kautusan mo. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Pagsapit ang gabay, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Kahit mahag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong." Oh, nasa tama ba ako? Oh, sorry, nasa Isaiah po ako. 46. Ayan. Eight to 11. "Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palasoy madaling sirain." Hallelujah. "Baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan." Hallelujah. Glory to God. Dito po, nais ng Diyos na makita natin, mga kapatid, that He is our God. The ultimate authority. Siya po yung kahuli-hulihang mayroong kapangyarihan o otoridad na magsabi. Sabi doon sa verse 10, "Ihinto ang labanan. Dapat ninyong malaman, ako ang Diyos." Sabi doon sa English, "Be still and know that I am God." Hallelujah. "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations." Siya ay itataas sa lahat ng bansa. Siya ang Diyos, walang iba. The ultimate authority upang patigilin ang anumang labanan, ang anumang kaguluhan. Di ba? Maging yung unos nga ay kanyang pinayapa. Takot na yung mga alagad doon sa bangka. Sabi niya, "Panginoon, natutulog ka. Binabagyo na tayo. May masamang panahon sa dagat, may unos." Nakakaisang oras pa lamang po ako. Praise God. Maganda kasi yung pinaaralan natin. Napapanahon. Amen. Ito po ang kailangan natin, mga kapatid. Huwag po tayong mainip sa salita ng Diyos. Dahil nais ng Panginoon na siguraduhin sa iyo na sa Kanya ay ikaw ay ligtas. Nais ng Diyos na siguraduhin sa iyo na siya lamang ang iyong
dapat tawagan. Siya lamang ang iyong dapat kilalanin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang inyong Diyos, dapat ninyong malaman. Ipinapakita ng Diyos. Wala nang ibang mas makapangyarihan sa Diyos. Sabi na, ano't nagugulumihanan kayo? Pinayapa ni Kristo yung dagat. Yung nagngangalit na dagat. Sabi, anong klaseng tao ito? Bakit pati dagat ay sumusunod sa Kanya? Hallelujah. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-aalinlangan sa ating pananampalataya sa Kanya. Nais yung maranasan ng presensya ng Diyos. Nais yung maranasan ng tunay ng kapayapaan, kapanatagan ng Diyos sa Kanyang presensya. Huwag tayo mag-alinlangan sa pagtitiwala sa Diyos. Opo, minsan nangihina tayo. Minsan nag-aalinlangan tayo. Pero bumalik ka sa mga salita ng Diyos. Balikan mo ang salita ng Diyos. Alamin mo, kilalanin mo ang iyong Diyos. At doon mo malalaman that He is the God of truth. Hallelujah. Alam po ng Panginoon, mga kapatid, ang kalagayan natin. Alam ng Diyos, siyempre, ang nangyayari sa mundo, sa buong mundo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating bansa. May mensahe ang Diyos. May pakialam ang Diyos sa ating bansa. Bakit? Mahal niya tayo. Dahil alam niya, marami siyang mananampalataya sa bansang Pilipinas. Marami nagmamahal sa Kanya sa bansang Pilipinas. Kaya nga nangingialam ang Diyos. Kaya nga nais ng Diyos linisin. Alin po ang lilinisin? Yung gobyerno? Kahit sino pa po ang umupo sa gobyerno. Hindi po mawawalan ng corrupt people sa pamunuan, sa bansa. Amen? Ano ang nais linisin ng Diyos? Nais linisin ng Diyos, nais i-purify ng Diyos ang Kanyang bayan. Hello? God wants to purify His church. Ang nais ng Panginoon yung righteousness. Talaga. Ang matutunan nating lakaran. The righteousness of God. Ito po ang nais ng Panginoon. Gusto ng Diyos na magkaroon ng cleansing sa churches. Bakit? Di ba ang church, ito yung babalikan ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik? Sabi doon, wala dapat kulubot, without blemish, yung church na babalikan ng Panginoon. Alin ba yung church, mga kapatid? Gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Hindi po itong pinagdadausan natin ng church. We are the church of God. Tayo na mga mananampalataya ang iglesia ng Diyos. Tayo mga believer, yung tinutukoy na city of God. And God wants this city to be cleansed sa anumang mga impurities. Kaya mga kapatid, ito ang purpose ng Panginoon. Bakit tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng panahon sa araw-araw na mabuhay dahil gusto niya sa Kanyang pagbabalik ay masumpungan tayong malinis. Bakit? Upang sabi doon, dahil nais niya kung saan siya naroon, ay naroon din tayo. Amen? Dahil ngayon ang ating Diyos ay nandoon sa Kanyang kaharian, sabi doon,
ipinaghahanda tayo ng silid. Dahil sabi sa bahay ng aking ama, maraming silid. Ako'y paparoon upang kayo ay ipaghanda. At kapag ito ay naihanda na, sabi niya, ako ay babalik upang kunin kayo dahil gusto niya kung saan ako ay naroon, nais ko, naroon din kayo. Gusto niyo po bang makasama kayo ng Diyos kung saan siya naroon? Amen. Bakit? Kasi sa mundo, sawang-sawa na tayo sa kahirapan, mga kapatid. Sawang-sawa na tayo sa kaguluhan, pressure, hirap sa buhay. Puro tayo reklamo. Sawang-sawa na tayo sa kahirapan sa mundo. So ito ang pagkakataon, mga kapatid, upang ihanda natin yung ating mga sarili. Ito yung time for us to get ready. To be more ready sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Dahil nais natin na maranasan yung kapayapaan, yung kapanatagan, yung joy, yung buhay na kasiyasiya sa piling ng ating Panginoon. Marami pa tayong pagkakataon, loobin ng Diyos na ang ating buhay ay maipasakop natin sa righteousness of God. Sa katuwiran ng Diyos, na huwag tayong nakukontento na lamang sa every Sunday pumupunta sa church. Mag-involve tayo sa mga gawain ng church. As a believer, as a community of believers, let us get involved what is happening in our churches. May prayer meeting tayo, may overnight prayer meeting tayo sa Tuesday. Nag-schedule po kami dahil alam namin na mid-break ngayon ang mga estudyante. At kinabukasan walang pasok. Church, kung nabasa niyo po ang announcement ni Bishop, let us open the gates of prayer! Bakit po? Sarado ang gate of prayer. Kaya hindi marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Hindi makaabot sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang ating mga panalangin dahil sarado po yung gate of prayer. Mga kapatid, marami naman tayo dito sa ngayon. Ito po ang kailangan natin ngayon upang ating makita ang direksyon ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Bakit nakakaranas tayo ng mga ganitong sakuna sa ating bansa? Ano ba ang mensahe ng Diyos? Ito po ang gusto nating malaman. Kaya gusto po natin na makapagsama-sama tayo sa darating na Martes. Napahapyawan ko na po sa announcement. Because it is related sa ating mensahe. Na hindi natin mararanasan ang kapayapaan sa presensya ng Diyos kung tayo po ay walang komunikasyon sa Kanya. Kung sarado ang linya, putol ang linya, wala kang maririnig na tawag. Incoming and outgoing calls, wala kang maririnig. Bakit? Putol ang linya. Sarado. So ito po ang nais ng Diyos mangyari po sa atin, mga kapatid. Mag-stay tayo sa prayer life natin. Palaguin natin yung ating prayer life upang kayo mismo makapangusap sa inyo ang Diyos. Bakit meron mga ganitong pangyayari o nangyayari sa ating buhay sa hinaharap? Huwag na po nating gugulin maigi. No? Kahit nagtatrabaho tayo, huwag naman nating ibuhos lahat sa pagtatrabaho natin, yung ating isipan. Bigyan pa rin natin ng pagkakataon ang Diyos na kahit nasa trabaho ka, makapangusap siya sa'yo. Hindi naman buong oras may customer ka. Hindi naman buong oras nagtuturo ang teacher. Mayroon tayong mga vacant times.
Gamitin natin na ang Diyos ay makapangusap sa ating mga buhay. Hindi binabaliwala ng Diyos. Ang katotohanan, mga kapatid, God intervenes. Nangingialam ang Diyos sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. He intervenes what is going on in our country, mga kapatid. God has a purpose. Bakit niya pinapahintulutan ang mga bagay na ito sa ating kapanahunan? Meron siyang banal na layunin. Let us go back to God. Bumalik tayo sa Diyos. Kung nung unang nakilala mo ang Panginoon, mahal na mahal mo siya, ibalik mo yung pagmamahal mo na yun sa Diyos. Ibalik mo uli sa Diyos ang iyong puso, ang iyong atensyon. Ibalik mo uli sa Kanya ang iyong buhay. I-search mo uli. Sino ka ba talaga, Panginoon, sa buhay ko? Gusto ko, Panginoon, maranasan muli yung init nung unang ako'y nakakilala sa'yo. Kung noong unang mga panahon na nakakilala ka sa Diyos, ay hindi mapatid sa iyong bibig ang mga pagpupuri sa Panginoon. Ang mga words of the Bibles, hindi halos mapatid sa iyong bibig. At ngayon sa tingin mo ito ay nawala na. Balikan mo ang panahon na yon. Balikan mo ang mga panahon kung paano ka pinagpapala ng Diyos, kung paano ka iningatan ng Diyos, kung paano ka pinagtanggol ng Diyos sa kaguluhan, kung paano ka pinoprotektahan ng Diyos sa araw-araw, kung paano ka tinutugon ng Diyos sa pangangailangan mo sa buong bahagi o buong aspeto ng iyong buhay. Balikan mo yun. At magpapakahayag ulit sa iyo ang Diyos. Magpapakilala ulit siya sa iyo. Ako pa rin ito. Yung una mong minahal. Ako pa rin ito. Si Yahweh, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac at ni Abraham. Ako pa rin ito. Yung Diyos na tinanggap mo, yung Diyos na una mong sinampalatayanan. Ako pa rin ito. Ganon kabuti ang Diyos. Magpapakilala ulit siya sa iyo. Halika, mag-usap ulit tayo. Halika, anak. Magkaliwanagan ulit tayo. Okay. Thank you, Lord. O sige, pinapatawad na kita sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala. Pinapatawad na kita. Sige, anak, magpatuloy ka. Nais ng Diyos na yung magagandang bagay na sinimulan niya sa ating buhay, nais ng Diyos na ipagpatuloy mo ito, kapatid. Nais ng Diyos na gawin mo ulit ito. At ito ay magtapos sa mabuting bagay. Kung gaano naging mabuti ang Diyos sa iyo, nais ng Diyos manatili siyang mabuti sa iyong buhay. Nais ng Diyos, huwag kang mawalay sa Kanyang presensya. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, mga kapatid. Walang ibang Diyos ang makakapagpatigil ng labanan. Walang ibang Diyos na magsasabi, ihinto ang labanan. Ako ang inyong Diyos. Dapat ninyong malaman. Be still and know. Church, kilalanin natin ang Diyos ng maigi. Search our God. Hallelujah. Sabi nung sinisira niya, maging mga palaso ng kaaway.
Nais ng Diyos na kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan at ipaalam sa bawat isa sa atin na sa lamang ang Diyos sa daigdig at alinmang bansa. Siya lamang ang Diyos, walang iba. Kahit sinong pinakamatalinong tao, kahit sino pa ang kinikilala nilang Diyos, sinasabi niya, siya lamang ang Diyos sa buong daigdig, walang iba. So be still and know, mga kapatid. Be still and know that I am God. Sa kabila ng mga banta na paparating na sakuna, sa kabila ng kaliwat kanan, na mga bagyo, lindol, paguho ng bundok, be still and know that I am God. God's command is to be still and know that I am God. Ito ang utos ng Diyos. Pumanatag ka. Ako ito, ang iyong Diyos. Pumayapa ka. Sa gitna ng kaguluhan, pumayapa ka. Sa gitna ng kaguluhan, imbis na maratel tayo, pumanatag tayo sa presensya ng Diyos. Para ang Diyos ay makapangusap sa atin. Do not be afraid. Do not be dismayed. Instead, know who is God. Sa halip, kilalanin mo sino ang iyong Diyos. Hallelujah. Church, ito po ang panahon upang malaman at kilalanin natin ng lubusan ang Diyos. Paano natin gagawin, mga kapatid, upang makilala natin ang lubusan ng Diyos? Spend more time in His presence. Spend more time in prayer. Spend more time with Him in worshiping Him, meditation, the Word of God, study Thy Word, pray, worship Jesus. Sa ganito pong paraan, mga kapatid, ang Diyos ay lalapit sa atin. Pwede natin ikonsidera ang naging buhay at struggles ng ating Panginoong Jesus, mga difficulties in life, whatever situation mayroon siya noon, let us consider the life of Jesus during His difficult times, noong siya po ay nagmiministeryo sa mundo. Tingnan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Ito yung nais niyang ipaalam sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Whatever situation we're going through, God is a secure place to run to. Ang Diyos ang pinakaligtas na lugar o ang Diyos na pinakaligtas na ating maaring takbuhan sa panahon ng ating kaguluhan. Sa panahon ng kaguluhan ng mundo, God is a secure and safe place to run to in times of troubles and difficulties in life. God says, be still and know that I am God. Ito po ang nais iparating sa atin ng Diyos, mga kapatid. Be still and know that He is our God. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagkakataong ito at tayo po ay dumalangin sa Panginoon.
Tayo po ay dumalangin ng taimtim sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Let us focus our mind to our Heavenly Father, sa Ama nating nasa langit, sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, to the God of heaven, the ultimate authority, na siya lamang ang may karapatan magsabi, pumanatag ka, pumayapa ka, ako ang iyong Diyos. Dapat mong malaman. Masusumpungan mo ang tunay na kapayapaan at kapanatagan sa presensya ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Bago po sa ating pananalangin, tayo po ay sumamba muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tagal. Ang mensahe ng Diyos sa awiting ito, sa ating mga buhay. Hallelujah. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Hallelujah, Lord. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatangin, pag-asa ikaw,
Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang namin nasumpungan, Panginoon, ang pinakamatibay na muog at kanlungan ng aming buhay, O Diyos. Nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang aming tanggulan, Panginoon. Ang aming kalakasan, O Diyos, at saklolo kung may kaguluhan. Kung may kaguluhan sa aming buhay at pakiramdam namin, Panginoon, kami ay mabubuwal. Sabi mo, O Diyos, huwag kami matakot. Sapagkat sinabi mo, Ikaw ang aming kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng magulong mundo, Panginoon. We will not be moved, O Lord. We will not be shaken, O God. Kaya, Panginoon Diyos, sa inyong harapan sa pagkakataong ito, Panginoon, amin pong ibinababa sa iyo, Panginoong Jesus, ang lahat po ng kabagabagan, Panginoon, ang lahat po ng kabigatan, ang lahat po ng kaguluhan, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ng mga trouble sa aming buhay, Panginoon. O Lord, lahat pong ito, Panginoon, ay ibinababa namin sa iyo, aming Diyos na buhay. We lay all aside, Lord, our burdens, Panginoon. Inyo pong kunin, dakilang Diyos, ang makabigatan ito sa aming buhay, Panginoon. Maging ang aming mga panghihina, O Diyos, maging ang aming mga pag-aalinlangan, Panginoon. Lord, amin pong sinasampalatayanan, Panginoon, ang iyong mga salita na lumapit kami sa iyo, Panginoon. Kami mga napapagal at nabibigat ang lubha at kami iyong pagpapahingahin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil nariyan ka, Panginoon, handang sumaklolo at umagapay sa amin pong mga kapangangailangan, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan, sa kapanatagan, sa anumang bagyo mayroon sa aming mga buhay, Panginoon. Palagi mo po, dakilang Diyos, ipinapaalala sa amin ang iyong mga kamanghamanghang gawa, Panginoon Diyos. At ang iyong presensya, Panginoon, ay palagi po handang sumaklolo sa amin kapag amin pong tinawag, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kapahingahan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Lord, sa inner peace, O Diyos, na inyo pong binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy po namin kayong kilalanin, O God. Patuloy po namin kilalanin ang iyong pagka-Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy naming nasain, O Diyos, ang presensya mo, Panginoon, na huwag mawalay sa amin, Panginoon. Maging kami, O Diyos, huwag kaming mawalay, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Ang panalangin po namin, dakilang Ama, mangusap ka sa aming mga buhay, Panginoon. Mangusap ka sa aming mga puso, O Diyos. Ang mensahe mo, Panginoon, ngayong umaga, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po ang maging kalakasan namin sa araw-araw, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang maging lalakaran namin, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, ang inyo pong buong pag-iingat sa bawat isa sa aming dakilang Diyos. Na maging kami man ay lumakad, Panginoon, sa mga baku-bakong daan, Panginoon. Lord, maging man yung aming mga paa, Panginoon, ay matapilok, O Diyos. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na masaktan kami, O God. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na amin pong pinagtitiwalaan
na amin pong pinananampalatayanan, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo, dakilang Diyos, ang buong iglesia, Panginoon, sa anumang banta ng malakas na lindol, Panginoon. O Diyos, ang tinatawag na the big one, Panginoon. Kung meron the big one, O Diyos, meron naman po kaming pinakamalaking Diyos, Panginoon. Kung saan kami po ay tatakbo at magkukubli. Meron kaming pinakamalaking Diyos kung saan nangangako sa amin ng isang tunay na kapayapaan, tunay na kapanatagan, at tunay na pag-ibig, Panginoon. Wagas na pag-ibig, O Diyos, ang pinaparanas mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Mahayag sa aming mga buhay, Panginoon, ang iyong walang hanggang kaluwalhatian, O Diyos. Mahayag sa aming mga buhay, Panginoon, ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Ama, sa bawat isa na naririto, dakilang Diyos, idinadalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maglagak ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maglagak ng lubusang pagtitiwala at pananampalataya sa iyong mga salita, Panginoon. That though the earth fail, O God, ang mga salita mo, Panginoon, ay hindi po maglalaho, dakilang Diyos. Mapaparam ang langit at ang lupa, Panginoon, but your word will remain, Panginoon. Ang iyong mga salita ay mananatili, O Diyos. Lord, sa mga kapatid ko na naririto, Panginoon, mga bago man, mga datihan man, Panginoon, O Diyos, hayaan mo na ito pong katagpuin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. At mangusap kayo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng buong daigdig, ang Diyos ng buong bansa, ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at Diyos sa kasalukuyan, ang siyang mag-iingat sa aming mga puso. Ang Diyos ni Abraham at ni Jacob, ang Diyos ng kalangitan, ang tangi naming kaligtasan. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa umaga pong ito, sa bawat isa na nakarinig na mensahe mo ngayong umaga, Panginoon. Lord, ito po ay maging buhay, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Na sa gitna ng mga kaguluhan, Panginoon, dili-dilihin namin, Panginoon, ang mensahe mo, ang iyong mga salita, Panginoon. Sa kabila ng kaguluhan, Panginoon, matuto kaming pumanatag sa iyong banal na presensya. Matuto kaming hanapin, Panginoon, ang kapayapaan at kapanatagan sa iyong presensya, dakilang Diyos. Salamat, aming Diyos na buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang naririto, ang bawat isa, mga mahal namin sa buhay, mga hindi po nakadalo, Panginoon, sa gawain mo ngayong umaga, O Diyos. We pray for your mighty hands, Panginoon, na stress out mo po sa kanila, dakilang Diyos. Anumang pangangailangan mayroon sa aming mga kapatid, Panginoon. May mga sakit, may mga karamdaman, Lord, ito pong lahat ay sa iyo po namin pinagkakatiwala at hinihingi, dakilang Diyos, ang kagalingang nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, aming Diyos na buhay, sa umaga po ito. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay mo sa amin. Amen.